Hello, magandang gabi. So meron tayo reakan, ano. I don't know kung mako-cover ko ito. Dalawang part kasi ito eh. So ito yung unang part, yung ang title ng video, misteryo to ano, misteryo. Ang title ng video ay Magkakabarkada na gambala ang espiritu sa isang bundok sa Laguna, part 1. 'Di ba? Tingnan nga natin. Ano Email ang natanggap ng aming grupo galing sa isa nating mga manonood. Humihingi sila ng tulong na sana raw ang espiritong kanilang nagambala ay matahimik na at hindi na sila paghigantihan. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Gumawa ko ng paraan. Sige. Gagawa kita ng paraan. Oo, sige. Umalis ka na doon. Salbahe ka. Salbahe ka. Palawakin ang isip. salbahe ka, salbahe ka. Kandila daw. Nasa kandila ay nasa iyo daw. Nasa iyo daw. Dalawang kandila. Yung dalawang kandila puti ay Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ito ang email na natanggap ng Mysterio Team noong isang linggo. We need help po. We went to 3 cruise in Paete, Laguna. Something happened to us. Agad kaming nakipag-ugnayan sa taong nagpadala ng sulat para malaman ang buong kwento. Pag ganyan, ano, more on elementals yan, no? Pagka medyo bundok-bundok yung ano. Umakyat kami mga bandang 4 or 4:30. Ang gawain talaga namin. Pag umakyat kami para hindi boring, nagbibiruan kami. Nang makarating daw sila sa tuktok at maayos na nila ang mga gamit nila sa campsite, napagkatuwaan daw ng barkada na maglaro ng Spirit of a Coin. Pinoint na namin yung daliri namin dun sa coin na nakataas. Tapos nung nagtawag na si Ivan, sabi niya, Espiritu, nandyan ka na ba? Sabi niya gano'n. Hoy, Pilimon, go ka! Go ka talaga. Hindi ako. Pumunta siya sa L, tapos nung una sabi nila sa akin, ginalaw ko raw. Pero hindi ko talaga siya ginagalaw. Tumayo ako, doon ako pumunta sa gitna ng cross. Tapos, nung nagpinicturean niya ako. And then after nun, tumakbo na siya sa loob ng tent ng girls. Yung picture kasi, may prominent na mukha sa tabi ni Joanne, tapos parang nakayakap sa kanya. Nung zinom ko, lalo kong na-startle kasi, yung ngiti niya parang ngiting demonyo. Oo nga, no? Oo nga, no? No? Ang linaw, oh. Ang linaw niya, no? Diba? Pero I smell something fishy. Pero ano, linaw niya nga, ano? Mukhang, ano? Galing. Tingnan natin mamaya, i-analyze sana ito ng expert, no? Kung ano yung... Pero yung ano, kabuuan kasi ng picture, nung nakita yung picture, may ano, may something na dito kasi. Kasi ito parang ano to eh, sa shutter speed to eh. Itong ganito. Kung ano man ito, kung totoo man ito nasa likod, oo nga no. Oo, tama. Pero ito naman yung ano, pagaganahin ko naman pagka-skeptic ko. Hindi naman dahil sa kinukontra ko to, 'di ba? Kung totoo naman 'yan na nakuhanan 'yan, impressive naman talaga. Pero kung ito ay may post-production na nangyari or ano, malalaman natin mamaya, no? Pagka pinasuri ito sa expert, pero so far impressed ako. Mukha naman talaga siyang ano, mukha talaga siyang mukha, oh. Na yung nakasmile pa nga eh.
Yung picture kasi, may prominent na mukha sa tabi ni Joanne, tapos parang nakayakap sa kanya. Nung zinom ko, lalo akong na-startle kasi. Hindi pwedeng magkaroon ng digital camera yung gamit nila, ano? Hindi siya pwedeng magkaroon ng double exposure. Parang ngiting demonyo. Oo, mukha talaga siyang ano. Ayun, nakangiti. Ayun, kakatakot. Kinikilabutan nga ako eh. Dahil sa takot, napagpasahan ng grupo na matulog na. Pero di pa raw sila naihimbing. Medyo ano lang ako doon sa storya, ano. Ang unang red flag sa akin, yung nag-spirit of the coin sila. Na kung makikita mo yung movement ng kamay nila, may nauuna eh. Kasi for me, kung spirit of the coin yun, ito may totoong footage na pinakita eh. Tamo ha? Campsite. Pagtsatsagaan na lang natin yung yung maikling footage. Kung makikita nyo dito. Na maglaro ng spirit Tamo. of coin. Pinoint na namin yung daliri namin dun sa coin na nakataas. Tapos nung nagtawag na si Ivan, sabi niya, Espiritu, Espiritu, nandyan ka na ba? Sabi niya gano'n. Yung actual video, pag pinakita. Ayan ito yung actual video men eh. Makikita nyo dito, yung daliri nila. Pili mo, ka! Di man, nauuna ng gumalaw eh. Nauuna ng gumalaw yung daliri nila kesa doon sa mismong coin eh. Sabi niya gano'n. Tinan nyo ha, slow motion ko. Kaya sa akin, first red flag. May magagalit na naman sa akin. Wala men eh, talaga, skeptic talaga ako eh, 'di ba? Hindi naman sa non-believer ako. Pero wag nating i-ignore 'yon kung talagang may red flag tayo nakita. Yun ay red flag lang naman. Hindi ko naman sinasabi na dahil doon ay peke na ito. Ha? Tamo ha? Yung actual video pag pinakita, i-zoom natin para makita nyo. Ayan ito yung actual footage, no? Tingnan nyo dito, nauuna yung kamay nila eh. Hoy, pili mo, ka! Tamo, gumagalaw na yung kamay nila men eh. Yung coin na iiwan eh. Diba? Ka talaga. Parang feeling ko staged ito. Hindi ako. Staged ito men. Feeling ko lang naman. Now, kung makikipag-debate kayo sa akin na totoo yan, di okay lang. Di sa inyo totoo, sa akin hindi. Pumunta siya sa L, tapos nung una sabi nila sa akin, ginalaw ko raw. Pero hindi ko talaga siya ginagalaw. Tumayo ako, doon ako pumunta sa gitna ng cross. Tapos, nung nagpinicturean niya Ito, pangalawang red flag. Pangalawang red flag na picture. cross. Tapos, nung nagpinicturean niya Gabi ito, madilim ito nung pinicturan siya. ako. Then after nun, tumakbo na siya sa loob ng tent. After daw siyang picturan, tumakbo na daw sa loob ng tent. Agad-agad nakita mo na yung ang liit ng LCD screen ng digital camera. 'Di ba? Parang alam mo na agad na may magpapakita sa Okay lang sana ko ang kwento nung ni-review namin sa bahay. Yung picture nakita namin, pero yung agad-agad. Hindi, malay mo naman may na naman pagkakataon na malay mo. Pero sa quality ng hindi naman malinaw ang LCD ng ng Digicam nung early 2000 to, di ba? Nagagalit na yung iba. Hindi, pero pwede naman yon. Sige, kung matanglawin si kuya, why not, di ba? Ng girls. Yung picture kasi, may prominent na mukha sa tabi ni Joanne, tapos parang nakayakap sa kanya. Nung zinom ko, lalo akong na-startle kasi, yung ngiti niya parang... Mas startle ka eh. So, kinilabutan din. To be fair naman, kinilabutan din naman ako. Talagang mukha naman talaga siya naka-smile, oh. Yun, oh. Di ba? Ito yung ilong tapos naka-smile. Dahil sa takot, napagpasahan ng grupo na matulog na. Red flag number 3. Dahil daw sa takot na magpasya nila. Ba't ka matutulog? Itakot nga kayo. Kapag ako natatakot na makatulog.
Pero di pa raw sila naihimbing, ay muli namang nabulabog ang katahimikan. Bigla na lang tumawas si Ivan ng parang demonyo. Si Mau, lang yung dasal ng dasal siya, Our Father siya ng Our Father. Joan siya ng Joan, kasi wala na siyang kasama, kasi nga tulog na si Philemon. Kakaiba kasi yung katawan niya parang tumataas na gano'n. Yung ulo lang nakasayad sa lupa tsaka yung lower back. Bakit yung actual na yan, wala kayong footage niyan? Eh may camera naman kayo, di ba? Tapos nung nagising siya, sinabi namin sa kanya yon na tumatawa siya ng ganyan. Tapos bigla naman si Philemon naman, nagduwende yung boses niya. Ano nangyayari sa kanya? Ba't niyo binidyohan yan, men? May video kayo ng Spirit of the Glass eh. Ay, Spirit of the Coin eh. Baka pakita, baka may video. Pero di ko pa rin in-spell itong lugar namin. Our Father who art in heaven, holy Ayan, may actual video pala. Nahusgahan natin eh. May actual video pala. Ito ang aktual na video nakuha sa digital camera ni Ivan habang nagaganap ang di umano'y pagsanib kay Philemon. Our Father who art in heaven. Binigyan ko kayo ng dahilan. Nakiusap kayo. Please. Ako sa naistorya niyan po namin kung ito man po talaga. Please. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever. Sorry po. Wala namin kayo. Buong puso namin talagang Wait ha. Sorry po. Wala namin kayo. Yung pagsasabi, ito, feeling ko scripted to eh. Kasi yung pasensya na kung nagambala namin, kasi sabay yung dalawang babae nagsasabi eh. Pasensya na kung nagambala. Tama, parang, ano eh. beginning, is now, and ever. Sorry po. Wala namin kayo. Puso namin talagang humihingi kami ng tawad. Our Father who art in heaven, holy be your name. Yung boses duwende, ba't hindi na videohan? Kinaumagahan, ang pauwi na ng Maynila ang magkakabarkada. So okay na sila niyan dahil pauwi na, no? Di naman daw na ulit ang pagsanib kay Philemon. Sila lang ang nag-exercise nung ano. Laka-laka na ng cross dun, ano? Nasa nandun sila. Sa videong ito, nakunan raw ni Ivan ang di umano'y kakaibang kilos ni Philemon. Planado, men eh. Planado para talaga sila nag-shoot ng ano. Sila ng bundok. Binibiro-biro namin siya noon kasi talagang para sa amin joke lang lahat. Dumaba siya na nakatulala, tapos yung asin talagang ganun siya magdakal. Sa pag-aakalang biro lang ni Philemon ang lahat, nagdesisyon silang iwanan ang kaibigan. Pero lingid sa kaalaman nila, hindi nakauwi si Philemon noong araw na iyon. Ito ang Mount Humarap sa Paete, Laguna. Feeling ko parang ano to eh. Filmmaker students to mga to eh. Na nag-experiment sila kung kakagatin ng ano, ng mainstream media yung ginawa nila. Ako, for me, yun ang nakikita ko eh. Dahil no mga time na yan, hit na hit yung Blair Witch Project, di ba? Na-research ko lang yun, hindi ko po naabutan. Sino nakakalam ng Blair Witch Project nung araw? Ganyan din yun eh. Di ba? Ito raw ang lugar na naging piping saksi ng maganapang malagyam na pagsanib ng kakaibang elemento sa grupo ni na Ivan. 1 linggo na ang nakakaraan. Pagbabaraw ng magkakabarkada mula sa tuktok ng Mount Humarap, naging kakaiba na ang pagkilos ng kaibigan. At yung pagkakasanib niya, talagang ano eh, no? Nakapag-bag pa siya, no? Kaibigan nilang si Philemon.
At aware siya na dun siya sa mas mababaw aapak. Kaibigan nilang si Filimon. Diba, oh? Instead na dumiretso siya dito sa matubig, liliko siya. Diba, doon siya sa, diba, doon pa nga lang. Kasi kung unaware ka niyan, hindi ka magiging conscious sa aapakan mo. Tama ako, hindi. Kasi umiwas siya doon sa malalim na part man eh. Oh. Kaibigan nilang si Filimon. Oh. Iiwas siya doon sa malalim na part. Diba, aware siya doon sa nangyayari? Tinignan niya nga yung camera eh. Nung bumaba siya, kinunan ko siya ng video habang bumababa. Binibiro-biro namin siya noon kasi talagang para sa amin, joke lang lahat. Dumaba siya na nakatulala. Tapos yung... Tsaka isa pa, may nangyaring saniban. Ba't nyo iisipin na biro-biro na naman? Hindi ko nagigets yung point. 'Di ba? Let's say, totoong nangyari, may nasaniban kagabi. Dapat fresh pa yung takot sa inyo nun eh. Wala dapat may mag-iisip sa inyo na may biro-biro eh. So, ibig sabihin, wala lang sa inyo yung nangyari nung gabi. Dahil iniisip nyo biro-biro na naman ulit. Inconsistent. Ganun siya maglakad. Nung Tuesday morning, tinawagan ni Joanne si Filimon. Ang nangyari, ang sabi ni Filimon, nandito pa raw siya sa Paete. Sabi niya sasabas siya, Oo. pauwi pa lang siya, puro putik daw siya. Tapos may kumupkup lang sa kanya. Sato ang pangalan niya. Isa siyang mahaba yung buhok tapos balbasarado. Yung bahay niya doon sa taas. Yun, binigyan niya ako ng pamasahe. Dire-diretso ko na ako ng baba. Nagtanong ako kung saan yung biyaheng pa Santa Cruz. May kumup-kup siya tapos nagbigay ng pamas. Umuwi na ako. Mula nang maglaro ng Ouija, Tinawagan ka, so cellphone. Kung taga doon yan sa bundok, saan ka nag-charge? Di ba? Tinawagan ka kamo, sabi mo nandito ka pa sa Paete. ang magkakaibigan sa Mount Humarap. Sunod-sunod na umano butas. ang mga kababalaghan na naranasan ng grupo. Unang sinapian si Filimon at sinundan ang pagsapi kay Joanne. 3 manggagamot pa ang nilapitan ng grupo at lahat ay nagsabi na kailangan nilang bumalik sa burol para humingi ng tawad. Ayon sa tourism officer ng Paete na si June Balandra, talagang mahiwaga raw ang kinatitirikan ng 3 krus sa tuktok ng bundok kung saan nagtayo ng campsite ang grupo. Nung matagal na panahon na, nagkaroon ng great famine sa bayan ng Paete at ang ginawa ng aming parish priest nagbuhat ng isang malaking krus na kahoy at dinala rito. Siya ay sinabayan ng mga parishioners, kaya 2 pa ang dinala nila, kaya naging 3 ito nandito. Pagkatapos na mailagay yan dyan, kailanman hindi na nagkaroon ng taggutom sa bayan ng Paete. Pero aminado si Mang June na bagamat tila binabantayan ng mga krus ang lugar, may mga kababalaghan pa rin umano na inire-report Mapuntahan nga yan. De joke lang. mula rito. Marami akong naririnig ng mga ganong kwento. In fact, may mga proofs pa sila na pinapakita sa akin, yung mga pictures na merong mga kakaiba na lumalabas. Ito ang litratong tinutukoy ni Mang June. Kuha raw ito ng isa sa mga turistang nagpa-picture sa likod ng 3 krus. Sa unang tingin, ay parang walang makikitang kakaiba. Pero pansinin ang krus na nasa kaliwa. Sa ibabaw nito ay may nabuong imahe ng tao na animoy ang ulo at paa ay sa kabayo. Hindi. Feeling ko nakapantalon to men eh. Tingnan natin yung photo expert pero ako muna mag-opinion regarding this. Feeling ko may dyan, may umakyat dyan. Tapos nagpa-picture. Feeling ko lang naman, kasi hindi naman siya mukhang kabayo eh. Ito yung mga pants na maluluwag dati. 'Di ba? Kasi kung mapapansin mo yung picture, tingnan mo ha. Kung mapapansin mo itong picture kasi, hindi nakikita yung sa bandang kabilang side eh. Feeling ko umakyat yan dyan. Parang walang makikitang kakaiba. Pero pansinin ang krus na nasa kaliwa. Sa ibabaw nito, Feeling ko tao to. Ay may Sorry, hindi nyo pala nakikita. Ayan Feeling ko tao yan.
Na nagpapapicture sa kabilang side. Animoy ang ulo at paa ay sa kabayo. Ngayon, Nang dahil sa magkasunod na pagsanib ng elemento ngayon, paano siya umakyat doon? Hindi ko alam. Ngayon, ang weirdo naman kung tikbalang yon na aakyat pa doon para mag ano, di ba? Tsaka bakit hindi siya humarap doon sa nagpipicture? Di ba? Kailangan nakatalikod pa talaga siya ng ganon, di ba? Ang daming tanong. Filimon at Joan. Nagpasya ang kanilang mga kaibigan na kumonsulta sa ilang manggagamot. Ang payo sa kanila, magbalik sa bundok at humingi ng tawad. Kailangan gabi talaga babalik, ano? Tulong ang magkakabarkada sa psychic na si Ana. Kaya lang sila sumasabi. Gusto nila ipahiwatig yung ginawa nila, yung pagkakasali nila, ginambala sila. Hiling daw ng mga elemento na magbigay sila ng alay para huminto na ang pagsanib sa magkakabarkada. Bukod sa dasal, kailangan din umano nilang mag-alay ng kandila, asin, at bigas sa tuktok ng bundok kung saan nakatayo ang... Diba, antay sa mga ano yon, bakit magpapaalay sila ng asin? Hindi ko nakukuha. Hindi, paki-explain nga sa baba. Kasi ang alam ko, asin pang cleanse yun pang taboy yun Bakit magpapaalay sila ng asin? Paki-paliwanag sa baba ha, hintayin yung explanation nyo. Bago sa tuktok ng bundok, gusto raw sana ni Filimon na balikan ang bahay na di umano'y pansamantala niyang tinuluyan nang siya'y di agad nakauwi sa Paete. O diba? Dito pa nga lang red flag Walang walang kuryente dyan Paano siya nakapag-charge ng cellphone dyan? Dahil nag-overnight sila, di ba? Ganito kasi, pansinin yung inconsistency sa istorya. Nag-overnight sila doon, nag-camping sila. So sa Makatwid, hindi pa uso ang power bank noon, early 2000 ito Tama? So nandun sila, let's say fully charge yung cellphone hanggang kinabukasan, hindi nakauwi, din siya tumuloy, din tinawagan siya ng ano niya. Paano nangyari yon? Saan siya nag-charge dyan? Diba? Sabi niya gano'n, putikan pa ako, diba? Binigyan ako ng pamasahe pa uwi. Sukin nila ang barong-barong. Nagulat pwede siguro. Sige, ako maghanap ng palusot. Baka naman, nung tinawagan siya ng kasama niya, nasa bahay na siya. Diba? Nasa bahay na siya. Nung kinuwento niya na ako ay putikan. O ito isa pa. Kung siya ay nasasaniban that time na yun, paano niya naalala na dyan siya pumunta? Dyan siya tumuloy? Kasi wala siya sa sarili nun Di ba? Nakikita niyo yung ng istorya. Tingnan nga natin yung istorya kanina, 10:05 to Yung tinawagan daw niya. Pinupio namin siya nun kasi talagang para sa amin, joke lang lahat. Sumaba siya nang nakatulala, tapos yung asin talagang ganun siya magdakal. Nung Tuesday morning, tinawagan ni Joan si Filimon. Nung Tuesday morning, tinawagan niya daw. Ang nangyari, ang sabi ni Filimon, nandito pa raw siya sa Paete. Nandun pa rin siya. Paano siya nakapag-charge nun? Sabi niya sasabas siya, pauwi pa lang siya, puro putik daw siya. Tapos may kumukup lang sa kanya. Sato ang pangalan niya. Isa siyang mahaba yung buhok tapos Paano niya naaalala yung mga yan, men? Kasi kung naaalala mo yan, dapat aware ka na, dapat umuwi ka na. At nung bumaba kayo, ba't hindi man lang nag-alala yung mga kasamahan mo na hindi ka nila kasama? Dapat umakyat kayo na kumpleto, bababa dapat kayong kumpleto. Hahayaan nyo yung kabarkada nyo na nag-bus na kayo, umuwi na kayo na hindi nyo kasama? Kalukuhan yung istorya. Hindi kalukuhan yung istorya, hindi kayo maniniwala kayo doon, men. Hinayaan nila yung kabarkada nila dyan, maiwan, nag-bus kayo pa uwi. Or halimbawa may kotse man kayo na pa uwi. Hinayaan nyo na nag-drive ka, hindi kumpleto yung kasamahan mo na bumalik kayo, na nakita nyong tulala kanina. That is bullshit. Di ba? Okay lang sana kung anong nangyari. Paggising, ganito dapat gumawa ng istorya. Paggising nyo, wala na yung kasama nyo, wala kayo nagawa kundi umuwi na lang. Hindi yung binidyohan nyo pa na nagzo-zombie walk pa na umiwas dun sa basa. Di ba? Katarantaduhang istorya. Pero nang pasukin nila ang barong-barong,
Nagulat sila sa kanilang nakita. Oo. Kasi yung may tao dito. Yung kalan. Oo, yung kalan, no? Wala na rin kanan? Ay, makikipagtalo ka man lagi eh. Basang-basa ng kalan eh. Sumbasa na tsaka yung taas, yung may tunan, taas ng bahay, oh. Dito. Oo. Wala na. Walang tao rito, matagal ang abandonado to. Kasi kung may tao rito, itong dami ito, marinis yan. Automatic yun. Marinis. Yes, sir. Walang tao, positive. Matagal lang bakante ito. Bakit bakit nakapag-conclude kayo agad na I-describe ko itong bahay. Masyado naman defensive to na, wala talaga to, wala talaga. Talagang asin, wala nang pwedeng tumira. Papahingaan nga lang yan. Pahinga lang to, parang ganun, pero Tamo, kinukontra niya, sinabi na nga na pahingahan lang. araw, imposible kasi Ilan saglit lang, Maupo muna tayo. Wait, ba't yung kasama mo nakangiti? Nakangiti yung kasama mo eh! Tumatawa yung kasama mo. Maupo muna tayo. Bullshit. basta. Medyo nagkakadabata. Baka tayo mano dito. Ate, pwede masapuan tayo? Saan ko ilalagay yung pera? Okay na yung pera. Alay niyo yung tatlong inaalay sa inyo. Oo, sige. Magdasal kayo. Anong dati sabi namin? Inkanto, nag-ano ng dasal? Magdasal kayo. Tapos yung alay, bihira. Tatlong inaalay sa inyo. Oo, sige. Magdasal kayo. Anong dati sabi namin? Dasal kayo. Tingnan nga natin kung may naniniwala dito sa comment section. Ito nga, may kini-question no? Anong klase kayo mga kaibigan? Magkasama kayo umakyat, magkasama kayo bumaba, kahit anong mangyari, sama-sama kayo. Yes. Diba? This only prove na mahirap kalaban ang di nakikita, kaya respeto at dasal. Come on. Kami nang bahala. Wala culture na natin yan Umalis ka muna sa katawan niya, ha? Para siya'y maginawahan at makarating kami sa aming dapat puntahan. Uy, sumandal kay Ma'am Ana. Elemento kay Filemon, pinalipat ito ni Ana sa kanyang katawan. Marami kami nagambala. Madami kami. Akala nyo, ang dami-dami namin. Ayaw nyo kasi maniwala sa kanila, eh. Kung ano-ano kasi yung ginagawa nyo. Lalo na ikaw. Sobra ka, ha? Alam mo, hindi ko alam yung ginagawa mo. Sobra ka. Hindi kita makakalimutan sa ginawa mo. Ano kaya napipil na ito mga na to pagka nalaman ng gawa-gawa ng istorya na tapos biglang nasaniban si Ma'am Ana de la Cruz. Sila lahat. Tara. Ayoko maiwan dito. Hindi ako sa inyo. Hindi ako karapat-rapat dito. Marami akong dapat tulungan. Oo, marami kayong dito. Tutulungan ko kayo sa dasal. Layuan niyo ako. Sa pangalan ni Jesus. Layuan niyo ako. Layuan niyo ako. Narating kami dyan. Salbahe ka! Salbahe ka! Salbahe ka! Oh my God! Bakit ka pa bumalik? Sana hindi ka na lang Hindi nga sila ng tawad. Ayoko sa kanya, eh. Sana hindi ka na lang bumalik. Sana hindi ka na lang bumalik. Ayoko sa kanya. Ayoko. Ayoko sa kanya. Gusto niya. Hindi nga ang tawad sa inyo itong mga ito. Ayoko sa kanya. Ayoko. Gumano ko ng paraan. Sige. Gagawa kita ng paraan. Sige. Sige. Umalis ka dyan. Salbahe ka. Salbahe ka.
Para matahimik na ang mga elementong di umano'y nagambala ni na Ivan at mga kabarkada niya, nagpasya silang Okay na si Ma'am Ana. pa rin ang hiniling sa kanilang mga alay. Pero sa kanilang pagbabalik, muli na naman sumanib ang mga espiritu. Una, si Filimon ang sinapian. Tumatawa yung kasama mo eh. Ang sinapian. Ayan oh. At ang hilingin ng psychic na si Ana na lumipat na lang sa kanya ang espiritu, siya naman ang sinapian nito. Hindi kita makakalimutan sa ginawa mo. Hihingi niya ang tawad sa inyo itong mga ito. Masakit na. Sige. Ayaw ito para. Sige. Sige. Umalis ka dyan. Sandali ka. Sa pamamagitan ng langis at dasal ng asawa ni Ana na si Mang Sani, unti-unti ring nawala ang sumasanib na espiritu. Dahil sa mga pangyayaring naganap, mas lalong naging mahalaga na marating na agad ng grupo ang 3 krus para ibigay ang mga alay na Makes sense, asawa niya pala yun. Wala na. Hindi pa man sila nakakaalis. Pero may kilala akong ganyan na yung after the sanib. Mga engkanto. Hindi pa man sila nakakaalis, si Joanne naman ang sinaniban. Parang no? Parang biglaan no? Abrupt na, wala na. Ito naman isa. Pakakit. Dito na tayo sa lugar mo. Sige, tutulungan kita. Kakausapin natin siya, gagawa natin ang paraan yung problema mo, ha? Ako ang bahala. Bakit pag sumasanib kailangan umiiyak yung sinasaniban? Hindi ba pwedeng yung dahil sumanib, diretso ang pananalita na ayoko kasi na pumupunta kayo dito, mga men. Yung mag-alay na lang kayo dyan. Yun na lang para wala tayong problema. 'Di ba? Tapos after ng sanib, yun daw, napakinggan niyo yung message. Dapat ganun, hindi ka, kailangan umiiyak lagi, no? 'Di ba? Hindi, ang tinatanong ko dito, unang-una, ang logic na ginagamit ko kasi, superior beings to eh. 'Di ba? Kaya nilang, may kapangyarihan sila na parusahan ka. Bakit sila yung iiyak? 'Di ba? Bakit sila iiyak? Ba't kailangan sila yung umiyak? Itong mga ito mas makapangyarihan sa atin tong mga to. 'Di ba? Ako makikipag-usap sa kanya. Samahan niyo kami sa lugar na dapat natin puntahan, ha? Sige, alam ko. Sige. Liz, umaban ka, Liz. Kaya mo yan. Nahihirapan na ako. Tama na. Sino ba nagsasalita? Yung sinasaniban o yung sumasanib? Ang hirap. Sakit. Hindi ko na kaya. Ayoko na talaga. Ayoko na. Ang sakit. Ang sakit. Hindi ko kaya. Ang bigat. Bakit ito yung sinasaniban, Yun na mismo yung sinasaniban. Nagsimulang magdasal ang grupo para mapalayas ang umano'y espiritu na sumasanib kay Joanne. Nang mahimasmasan, sinabi ni Joanne na nanginginig daw ang kanyang buong katawan at nahihirapang ibaluktot ang kaliwang hinduturo. Pero kailangang ituloy. Feeling ko, let's say hindi kasabwat sila Ma'am Ana de la Cruz dyan, Feeling ko as they go along, nagkakapaan na lang sila dyan Feeling ko lang naman, hindi ko sinasabing akong tama ha, kasi itong vlog na to, mga iyakin na magagalit sa akin, nasa skeptical side ako, hindi kasi ako nagre-react na sasakyan ko lang ng sasakyan.
So expect nyo na kahit papaano, nabibigyan ko ng explanation yung nangyayari. Wala kayong fantasing mapupulot sa akin, men. Meron kung talagang wala akong maisip na paraan dun sa ginagawa nila, pwede, no? Katulad nung yung may picture kanina na may muka, 'di ba? Kasi hindi ko masyadong fino-focus na edited yung picture eh. Kasi nung kino-consider ko rin yung time kung kailan nagawa yung video, early 2000 yan. 'Di ba? Bagamat may access na ng Photoshop noon, pero hindi ganun ka hindi ganun ka kadali mag-edit ng picture dati. Pero may access na ng Photoshop before. So tingnan natin, sana maipaliwanag ng expert yan, Tuloy na ang pag-akyat sa bundok, kaya inalala. Kaya I'm so sorry do sa mga believer dito. Diyan. Wala kayong mapupulot sa akin na yung papaboran ko. Meron, no, pag hindi ko kayang paliwanagin. Yun, pero pag hanggat may naiisip akong explanation, I'm so sorry po. Ako na po yung humingi ng tawad. Kasi mamaya aawayin nyo na naman ako eh. Ang gusto nyo kasi mangyari, grabe yung nangyayari. Habang papalapit sa kanilang paroroonan, isa na naman sa magkakabarkada ang sinubok. Dala na talaga rosary, Pagkatapos ni Joanne, ang pinsang si Celine naman ang sinapian. No, umiiyak na naman uli. Sige, pupunta na Ako, feeling ko hindi sinasapian to eh. Ang feeling ko parang stress ito eh. Kasi may message bang binibigay sila, yung sumapi? Parang wala naman. Feeling ko stress to sa sobrang takot or sa sobrang diba? Hindi siya sinasapian. Pero tingnan natin, may sasabihin ba siyang message? Hindi katulad nung lalaki kanina, nung sinapian, diba? Direct to the point, yung magdasal kayo, mag-alay kayo, diba? Ito mga to, feeling ko natakot ito eh. Sa lugar mo, huwag mo na siya gambalain, ha? Para makarating na kami sa inyo. Nandito na kami at hindi na kami ng tawag sa inyo. Dasal. Tila may puwersang pumipigil sa barkada na makarating sa tuktok. Dahil nang mawala ang sanib kay Celine, kay Joanne na naman itong muling lumipat. Sige po. Magdasal. Ito yung puti. Tutulungan kita. Nandito tayo. Hindi kita iiwan. Sa akin ka na lang sumanib. Huwag na lang sa batang to. Sige na. Ayoko na. Sige. Humawak sa akin. Hindi sumanib eh. Sa akin ka sumanib. Huwag dito sa batang. Hindi fear itong nakikita ako dito. Takot ito, hindi ito, parang more on panic attack to eh. Hindi siya paranormal for me ha. More on panic attack to eh. Sige na. Kasi nung nasa emergency room ako, may ganyan din akong yung sinugod sa ospital, akala nila nga inaatake eh. Pero ganyan na ganyan din yung after kasi ng traumatic experience or may naalala, 'di ba? For me panic attack to eh. Sige na. So sobrang takot yan eh. Ano yan? Si Ma'am Ana de la Cruz na. Ito kay Ma'am Ana de la Cruz naman ngayon yung... Tamo, pagdating kay Ma'am Ana de la Cruz yan, may message na yung engkanto or kung ano man yung sumanib na yon. Pero doon sa dalawang nagpa-panic attack, walang message na naibibigay. Dalhin mo ang babae ito sa krus. Dalhin niyo siya. Diba? May message na. Pero dun sa dalawang yung pinagsususpetsahan kung nagpanic attack, walang message na ganyan eh. Diba yun? Dalhin daw siya sa krus, diba? Kasi nga, yung dalawa, hindi ko naman sinasabing peke yung panic attack yun eh. Ang babae ito sa krus. Dalhin niyo! Dalhin niyo!
Hindi nyo dadalhin! Dadali na po, dadali na po. Dali nyo siya! Dali Yung na po. kandila daw. Nasa kandila, ay nasa iyo daw. Nasa iyo daw. Dalawang kandila! Yung dalawang kandila puti, ay Dalawang kandila puti! Dali niyo ang babae ito sa cross. Forward natin. Dali nyo! Ito na siya, dalawang kandila puti sa gilid. Taim team na nag-alay ng panalangin na sana ay lumaya at magkaroon na ng katahimikan ang espiritong nagambala nila. Tila tinugon naman ng langit ang kanilang mga dasal. Pagkasabi tayo, wala, parang hindi ko kumain. Malaya na sila. Para tuparin ang pangako sa mga elementong nagambala nila, binudburan nila ng alay na bigas at asin ang paligid ng krus. Asin? Ano ba sa mga elementals ang asin? Ano yung pangamba sa'yo? Sige. Ang asin pang taboy, di ba? Pang cleanse. Di ko nakukuha yung lohika nun, men. Gaano ba katotoo ang di umano'y pagsanib ng espiritu kina Filimon, Joan at Celine? Inilapit namin kay Cheryl Abalos, isang psychologist na nangyari sa magkakabarkada. Ang mind kasi natin is very powerful. Whatever we think in every activities, it will have a result. For example, habang ginagawa mo yun, may nabubuo na sa mind mo na ano kaya, totoo ba to? Something like that. Sabihin natin wala man spirit on the area, but meron kayong delusion na binubuo sa isip nyo na meron Merong multo, may natawag tayong multo. So eventually, may isip nyo talaga na may multo on that area. Di ba? Pero ano ha, medyo polite pa ito si ma'am psychologist ba o psychiatrist na nagsabi. Di ba? Hindi niya naman totally binaliwala yung sinasabi na itong mga to. Sa kaso raw ng di umano'y pagsanib ng espiritu kina Filimon, Joan at Celine, maaaring dala rin daw ito ng matinding takot. Oh, si ba? The coins is marami siyang mga effect. It caused psychological problem with a certain person. Okay na sana to si ate pag nagsalita lang. Parang kinakain yung... Usually, ang mga taong pinanghihinaan ng spirit of the coin or spirit of the glass. Spirit of the coin. Yung mga taong merong mga nervous disposition. Ang nervous disposition is parang pinapalaki ng brain natin ang takot, ang anxiety. Para naman kay Father J. Boy Gonzales, sa ngayon, hindi natin malalaman talaga kung totoo nga ba talaga ito o hindi. Pero may sinasabi natin na may mga bagay hindi talaga natin alam. Isa yung kailangan tanggapin sa ating buhay. Yes, I do agree, I do agree dyan. Kasi kadalasan yan ang pambara sa akin Na, hindi ka kasi naniniwala sa spirit. Naniniwala po ako. Pero for me kasi, yung regarding dyan sa spiritual na yan, ay ano yan 1 in a million yan bago mo mapatunayan. Kasi hindi yan kasi normal. Yung nangyayaring ganyan. Hindi naman, ang ayoko lang talaga mangyari, autopaniwala. Yes, malay mo kontra ako ng kontra dito, tapos ako pala yung mali. Okay lang yun. 'Di ba? Kasi ang mindset ko kasi ito yung dapat default na mindset nyo rin. Hindi dahil sa hindi naniniwala tayo, marami kasing nagpapanggap 'Di ba? Yun sana naiintindihan nyo. Ayoko lang mangyari sa mga kababayan ko. Pagdating ng araw, palaging autopaniwala na lang. May nagdrama lang sa harap mo na sinaniban, naniniwala ka agad. 'Di ba? How sure are you na totoo yung sinasaniban sa harap mo? Anong pinagbasihan mo? Ito yung minsan kinakatampo ko doon sa iba na ang sinasabi, hindi mo pa na-experience, paano mo nasasabing hindi totoo, hindi mo pa alam. Ikaw ba na-experience mo na para masabi mong totoo? 'Di ba? Maybe some of you na-experience na, sure ba kayo na genuine yung na-experience nyo? Bago kayo anong proof na totoo yung naranasan nyo? 'Di ba? Hindi ba malikmata yan? Kasi ang pagkakaroon ng malikmata, science yun 'Di ba? Ano yung naging
proof nyo na totoo yung naranasan nyo na yan? Di ba, men? Wala lang. Dahil ang hindi ko naiintindihan, dapat igalang yung mga naniniwala, pero yung mga naniniwala hindi dapat igalang. Yung mga hindi naniniwala. Di ba? Katulad doon, pumunta ka doon para malaman mo na totoo. Ikaw ba, pumunta ka na rin ba doon para masabi mo sa akin na hindi totoo? Di ba, men? Ang hirap sa inyo, hindi kayo tumatanggap ng ibang explanation eh. Ang gusto nyo lang talaga, yung talagang totoo, auto-paniwala. Di ba? Dapat ang mindset ganito eh. Una muna, skeptical ka muna. Hanggang sa maubos na yung explanation mo sa katawan, eventually, tatanggapin na natin na totoo yan. Kasi wala na talagang way para maipaliwanag yun eh. Yung ganun eh. Di ba? So, ibig sabihin, we can place what we call a healthy doubt on certain things in our lives. The church does not condemn any of these things. Kasi nga, makikita yan sa Biblia, maraming sinasaniba na ginamot ni Jesus. Yes, totoo naman yun. Biblical yan eh. Diba? Hindi raw masama na maniwala sa mga taong may kakayanan magpaalis ng sanib gaya ni Ana at Sunny. The church accept that kind of panggagamot. I'll rather say the church tolerates it because we don't know whether that kind of yung paggagamot, oo, pero yung pamimeke, hindi. Paggagamot is actually effective, and maybe it's effective. When it's effective, then go, di ba? So we accept people can heal each other. We can. Uy, pili mo ka. Yung picture, bakit hindi sinuri yung picture? Into the Son, into the Holy Spirit. Sa part 2 siguro yun, Ginawa mo. Buksan ang mga mata. Tingnan nga natin doon sa, ano ba mangyayari doon sa part 2. Para matapos na nga to, hindi na ako gagawa ng... Isa sa mga pinakasinubaybayan at pinag-usapan episode ng Misteryo ay ang episode ng di umano'y pagsanib na naganap sa Mount Humarap, Paete, Laguna. Bukod sa marami ang tinayuan ng balahibo at kumabog ang dibdib, marami rin sa inyo nagpaabot ng inyong mga katanungan. Kaya para bigyan tugon ang inyong yung mga katanungan, babalikan natin ang mga kaganapan, kababalaghan, at naging karanasan ng grupong Sinapian. At 2010 pala ito. Natanggap ng Misteryo Team noong isang linggo. Ang email na ipinadala sa amin ni Ivan. Dahil sa pagbabasa pa lang nito, madarama mo na kaagad ang pangamba at desperasyon ng kanilang sitwasyon. Tingnan natin. Anim silang magkakabarkada na umakyat ng Mount Humarap at doon ay nagkasiyahan at napagkatuwa. Forward ko na lang The coin. Matapos maglaro, sunod-sunod na raw ang mga kababalaghan na naranasan. Go ka talaga. Hindi ako. Pumunta siya sa El, tapos nung una... namin na mag-spirit of the coin. Parang hindi kami naniniwala. So, out of curiosity na paano kaya kung gawin namin, ano mangyayari? Kaya tinry namin gawin yung spirit of the coin. Kaya pala kami nag-spirit of the coin kasi nung nasa town kami, meron kaming nalaman na story na meron palang babae na pinugutan ng ulo dun sa mountain na yun. Na parang ni-rape nung tito niya, tapos pinugutan ng ulo. Tapos parang na-fascinate kami kasi nakuha namin yung story sa pinagbilan namin ng rice. So sabi ko, sige, kung totoo tong spirit of the coin na pinagbilan namin ng rice, di ba lang, pinagbilan namin ng bigas. ito, tawagin nga natin tong yung babaeng namatay daw doon. Tapos yun talaga yung unang tinatawag namin. Wait. Yun ba yung unang tanong? Ang unang tanong, bakit kayo nag-spirit of the coin? Yun ba? Pumunta siya sa El, tapos nung una, sabi nila sa akin, Socials na kami yung inuman po. Napag-desisyonan ni Ivan na mag-spirit of the coin. Parang hindi kami naniniwala. So, out of curiosity na paano kaya kung gawin namin, ano mangyayari? Kaya tinry namin gawin yung spirit of the coin. So, yun ang dahilan na itong isa. Ang dahilan naman ng isa, may nakitang meron na yun, na parang ni-rape nung tito niya sa natin tong yung babaeng namatay daw doon. Tapos yun talaga yung unang tinatawag namin. Dahil sa paglalaro ng Spirit of the Coin, tila nagalit daw ang mga espiritu at elementong bantay ng bundok at ipinaramdam ng mga ito ang kanilang puot. Tumayo ako
doon na pumunta sa gitna ng cross. Tumakbo na siya. Yung picture kasi, may prominent na mukha sa tabi ni Joanne, tapos parang nakayakap sa kanya. Nung zoom ko, lalo kong na-start. Bing. Pino-forward ko lang ha. Tulog na si Pilimon. Yung ulo lang nakasayad sa lupa, tsaka yung lower back. Naman si Yung mismong sagot na sa tanong. Dasal lang kami nagdasal. Pagka after namin magdasal noon, mga 3 a.m. na siguro, okay na lahat. Wala, yung sumunod na noon, wala na nangyari. Natulog na kaming 3 lalaki. Tapos yung mga babae hindi na natulog kasi natakot sila. Tapos by 5 a.m., gising na kami, tapos ready na kami pababa ng bundok. Ngunit nang sumapit ang bukang ni Wayway, naging kakaiba na naman ang kilos ni Filemon. Hanggang sa pagbaba nila ng bundok, ito gusto ko i-explain nila eh. Daw ang ikinikilos niya. Binibiro-biro namin siya noon kasi talagang para sa amin joke lang lahat. Lumaba siya nang nakatulala, tapos yung asin talagang ganun siya magdakal. Mapapansin ulit sa video nakuha ni Ivan ang tulalang itsura ni Filemon at ang mga nanlilisik niyang mga mata. Dahil sa pag-aakalang nagbibiru-biro lang si Filemon ng mga oras na yon, nagdesisyon silang iwanan ang kaibigan. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, bullshit! Hindi na... Bullshit! Yun ang pinaka-bullshit. Napag-desisyon iwanan dahil nagbibiro. Pauwi si Filemon nung araw na yon. Tumawag si Joanne kay Mon. Doon lang nalaman namin na kakauwi lang pala ni Mon ng Tuesday ng umaga galing Paete. Nagpanic na kami. Bakit ganun? Kaya yun, nag-consult na kami sa isang manggagamot. Ayon naman kay Filemon, tila na paglaruan daw siya ng engkanto noong naiwan siya sa bundok. Wala naman may sinasagot. May sinasagot ba na Sunday pa nung araw na yun. Uuwi na ako nun. And malaman ko na anong araw, nung Tuesday na nung araw na yun, wala na ako sa bahay na yun kasi nagtanong na ako sa bayan. Ang sabi niya, Tuesday na nga ng umaga. Tapos sabi lang sa akin ng Mang Sato, nakita lang daw niya ako sa Damuan. 4 sa magkakaibigan umakyat ng Mount Humarap ay pinaniniwala ang sinapian at wala naman sinasagot na tanong eh. Gamit ang isang video camera, kinuna ni Ivan ang waring kakatuwang kilos ni Filemon pababa ng bundok. Pangalan niya, hindi siya lumilingon. Parang walang malay. So dahil doon, iniwan nyo na. Red flag yun eh. Iniwan nyo yung kasamahan nyo eh. Hindi namin nagjo-joke lang. Pinabayaan na namin. Umuwi ang magkakabarkada sa pag-aakalang walang kakaibang nangyari. Ngunit matapos ang ilang araw, napag-alaman nila na hindi nakauwi si Filemon nang sila'y maghiwa-hiwalay. Dito na sila nagsimulang magduda. Bukod umano sa animoy pagsanib kay Filemon, maging sina Joanne at Celine na kasama nilang humakyatlan. Forward na natin. Sige, pupuntahan ko dun daw po sa bahay nila. Tapos pagdating ko po dun, wala naman sinasagot na tanong dito eh. Parang nag-replay lang na puro kwento. 'Di ba? Yung ganun din eh. Yun din yung ito yung picture. Kumonsulta kami sa isang professional photographer na si Stephen Pichon upang malaman kung paanong nagkaroon ng imahe sa likod ni Joanne. Ito yung image muna na una, tapos yung next image na is ito na. As you can see, ang explanation ko lang dito kasi dito may image, bakit may image dito na maliban dun sa subject kasi wala naman sila. So may red, may orange thing dito. Pag slow shutter ka, yung mga running streak of lights. Sabi ko na nga sa inyo, slow shutter speed yun eh. Sa shutter speed yun eh. Isa rin daw sa maaaring dahilan nito ay posibleng nasira ang sensor ng camera. Kaya nagkaroon ng pagkakapatong-patong na imahe. Oo. Dito nakuha yung smile na yun, no? Kaya talaga siya mukhang tao, tinan mo ha. Dito, pag slow shutter ka, yung mga running streak of lights, nangyayari yan sa camera. Ayan ito mismo yon yung ngiti. 'Di ba? Yan na yun mismo. Daw sa maaaring dahilan nito ay posibleng nasira ang sensor ng camera. Kaya nagkaroon ng pagkakapatong-patong na imahe. Oo, yun. Na-damage na yung sensor, nag-carry over doon sa second subject. Sa second take mo. Siya, ang fixed lens siya pero may digital zoom. So nag-zoom in siya dito,
So may tama na yung sensor niya. Ito yung I'm guessing, ito yung pinaka size nung sensor ng camera niya. Parang kirinap niya dito nung una, sa subject na to. Nakakrap siya dito, parang optical zoom, digital zoom siya dito. Tapos this time, nag-zoom out na siya. So dito siya tumama yung pinaka-damage niya. Kaya mukhang tao. Linggo-linggo ay sinisikap namin ihatid sa inyo ang mga kwento. Bagamat kakaiba, Debunk! mga to ay tunay na nagaganap. Debunk. Ano pa bang wala na, no? Hindi kayo, nasa sa inyo kung maniniwala kayo dyan, no? Kalayaan nyo naman yan, eh. Siguro naman, kalayaan ko rin naman na maging skeptic, di ba? Bahala kayo dyan kung maniniwala. Hindi ko sinasabing maniwala kayo dyan, pero tatanungin ko kayo, naniniwala kayo doon? Kayo, bahala kayo. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.